Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko ipupush yung prank na yun. Hindi lahat ng views worth it. Hindi lahat ng content safe. Lalo na kung sangkot sa prank yung kaluluwa ng patay. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa'yo kahit wala ka namang kasama? Ganun ang naramdaman ko ngayong habang tinitipa itong kwentong ito. Hindi dahil may multo, pero dahil may utang akong paliwanag, isang kasalanang hindi pwedeng palampasin ng kahit sinong nilalang, buhay man o patay. Ako nga pala si Jello, 24 years old, host at founder ng YouTube channel na Pranklasan. Kung narinig mo na kami o napanood, malamang napanood mo na rin yung pinaka-viral naming content. Yung title niya, Spirit Possession Prank sa Burol. Nakakatakot, legit. May hashtag, Ghost Takes Over. Oo, kami yun. Ako yung gago sa video. At kung inisip mong scripted lang lahat, katulad ng karamihan ng content namin dati, nagkakamali ka. May mga bagay talagang hindi dapat ginagawang katatawanan, kahit pa para sa views. Mga isang buwan na ang nakalipas nun. Nagmi-meeting kami ni Kian, cameraman ko, Dex, audio video editor, at si Pau, best friend ko, co-host, sa tambayan naming rooftop. Mabilis ang usapan. May idea raw si Pau na paniguradong sisikat. Ang usapan, ang pinakaunang live possession prank sa isang tunay na burol. Ano ka? Gago? Sagot ko agad. Burol ng tunay na patay, tapos kakamitan natin ng content. Exactly! Sagot ni Pau. Nakangiti pa. Pero legit to. Hindi tayo magpapakita ng kabaong. Hindi tayo bastos, pre. Fake lang yung possession. Kunwari lang sinapian ka. Basic. Padagdag niyang sabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero siguro dahil sa pagka-addict ko sa views o dahil nakatatlong red horse na kami. Pero kinabukasan, pumayag ako. Ang target namin, isang public way sa may Tondo. Nabasa ni Dex sa Facebook. Matanda raw na namatay sa sakit. Simple lang ang lamay. Sa basketball court lang ginanap. May trapal, ilang monoblock chairs, kabaong, mga ilaw. Simpleng lamay lang. Pumunta kami doon matapos naming nabalitaang nailibing na yung bangkay. Konti lang ang tao nung gabing yon. Isang grupo ng matatandang nagdadasal ng rosaryo at ilang batang tambay sa gilid. Mga pamangkin niya siguro o apo. Nagkunwari kaming kamag-anak ng bayaw ng hipag ng pinsan ng yumaong si Mang Oscar. Wala namang nagtanong. Tahimik lang kami sa umpisa. Kumukuha ng B-roll. Nagse-set up ng mga mic sa ilalim ng jacket. Tapos, action. Sa gitna ng pagdarasal, biglang napaungol ako. Yung parang nanggagaling sa lalamunan na matigas at magaspang. Nagpaikot-ikot ako sa silya. Umatungal at dahang-dahang tumayo. Ang lintik kong boses, prinaktis ko pa. Sinabayan ko ng konting white contact lens, pero di ko inaasahan ang reaksyon ng mga tao. May nahulog sa upuan, may tumili,
Yung isang alin na bitawan yung rosaryo at sinigawan ako. Aputakis kang bata ka! Bastos! Siyempre, umalis agad kami. Takbuhan, tawanan pa. Si Kian, halos malaglag yung kamera sa katatawa. Si Dex hinabol ng bata na may hawak na tubo. Gusto sana naming i-explain na prank lang yung ginawa namin pero hindi kami nagkaroon ng chance. Siguro dahil sa excitement or takot. Pag-uwi, inedit agad namin. Nilagyan ng creepy sound effects, flashing text, jump cuts, title, True Possession sa Lamay. Hindi na to prank. Boom! 1.8 million views sa loob ng 48 hours. Trending. Na-feature pa sa isang local commentary horror channel. Yung mga tao sa comments, halo-halo. Yung iba, galit. Yung iba, natakot. Yung iba naman, tuwang-tuwa. Pero lahat nagsishare, nag-e-engage. Na-sponsor pa kami ng isang gambling site at isang mobile game. Inalok kami ng brand deal para sa horror-themed merch. Si Pau, naglabas ng sasakyan, nag-down payment na agad, hulog-hulugan. Ako, nakabook na ng staycation sa Tagaytay. Lahat smooth sailing, hanggang sa may nangyaring weird. Pre, si Dex, nakita sa gilid ng kalsada, pre. Wala sa sarili. Wala rin sapatos. Tapos, may mga galos sa dibdib. Para raw kinamot ng pusa. Pero malalim. Saka ang lalaki. Pinuntahan namin siya sa ER ng public hospital. Nakatulala lang si Dex. Tinanong ko, anong nangyari? Hindi siya sumagot. Pero may binulong siya. Hindi siya natulog. Si Mang Oscar, di siya natutulog. Siyempre, vinidyohan namin siya. Tapos in-upload namin kinabukasan. Napatawa ako. Awkward. Akala ko gumagawa lang ng sariling content si Dex habang naka-confine. Pero si Pau, seryoso na. Pre, weird, ina. Napanaginipan ko rin si Mang Oscar, pre. Kagabi. Parang hinahabol ako tapos bigla akong nagising nung nahulog. Alam mo yung pakiramdam yung nahulog ka sa bangin? Parang ganun ba? Relax! Wala yan! Konsensya nyo lang yan, pre. Sang Red Horse lang katapat yan. Sagot ko na parang sigurado sa mga pinagsasasabi ko. Pero sa totoo lang, nung umuwi ako, hindi ako mapakali. Ramdam kong may sumusunod sa akin sa loob ng unit ko. Laging malamig yung kwarto kahit patay ang aircon. May isa pang bagay. Laging may tunog ng kuko sa kisame. Dumaan ang ilang araw. Si Kian naman ang nawala. Wala sa bahay. Hindi sinasagot ang tawag. Nahanap siya ng nanay niya sa bodega ng lolo niya sa Cavite. Nakaupo sa dilim. Umiiyak. May sinulat pa sa pader gamit ang sariling dugo. Sapi, sapi, sapi. Yun ang nakasulat sa diding. Ako na lang ang natitirang hindi pa nababaliw o nanaginip tungkol kay Mang Oscar o hindi pa tinatamaan ng konsensya. Pero hindi ako magpapatalo. Hindi ako matatakot sa sariling kalokohan namin. O at least, yan ang akala ko. Kagabi, habang chinecheck ko ang analytics ng video, napansin ko yung comment section. May bagong comment na paulit-ulit. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Lahat naka-caps lock.
Iba't ibang account, pero iisang picture. Itim na background, tapos may puting mata. Nag-freeze yung laptop ko. Umilaw ang ilaw sa kisame. Nag-on and off. Tapos may malamig na hangin na parang humaplos sa batok ko. May bumulong. Kontento ka na ba sa content mo, iho? What the hell? Hindi ko kinaya. Hindi to prank. Hindi to scripted. Nag-message ako kina Pao at Kian. Pero wala na, putik. Wala na akong malapitan. Si Dex, naka-confine pa rin. Yung dalawa hindi nagre-reply. Ako na lang ang natitira talaga. At ngayong gabi, magla-livestream ako. Magpapaliwanag. At kung may makapanood nito bago ako mawala o mabaliw, basta, iisa lang ang hiling ko. Patawarin niyo ako. May presensyang parang nasa likod ko. Tahimik, mabigat, parang nanonood. Pero kailangan kong gawin to. Kailangang malaman ng mga tao. So ayun, pinindot ko. Okay, live na to. Huminga ako ng malalim tapos nagsimula akong magsalita. Magandang gabi sa inyo. Hindi ko alam kung ilang viewers meron ako ngayon. Pero kung nandito ka, Mang Oscar, please, makinig ka lang. Kasi hindi to prank. Hindi to scripted. Ako nga pala si Jello. At kung napanood nyo yung viral naming video sa burol, humihingi ako ng paumanhin. Sa totoo lang, wala akong script. Sinabi ko lahat kung paano namin plinano yung prank. Kung paano namin pinili ang burol. Kung paano ko sinadyang umarte na parang sinasapian. Lahat inamin ko. Tapos dinagdagan ko pa ng konting mga detalye. Sabi ko, wala kaming respeto. At ngayon, may nangyayari sa amin isa-isa. Kaming mga gumawa ng video. Parang sinasapian o parang napabaliw. At hindi ko alam kung ako ang susunod. Umilaw ng bahagya ang comment section. May mga nagko-comment ng fake, nice acting bro, horror content ba to? Another prank na naman ata to. Pero mas marami ang nagsusulat ng may tao sa likod mo. Bro, may shadow. Tumigil ka na. Kinabahan ako. Hindi ko na mapigilang mapatingin sa screen ng laptop ko. Pero ang mas kinilabutan ako, wala akong shadow sa likod ko. Wala rin akong nakikita sa camera. Pero sa mismong live stream, sa screen ko, kitang-kita sa feed, isang aninong nakatayo sa likod ko. Hindi ko magawang tumalikod. Hindi ko magawang tumayo. Yung leeg ko parang may nakahawak, parang hinihigpitan. Para akong inaasma. Pero pinilit ko pa rin magsalita. Kung totoo man to, kung may nakikinig sa akin, Mang Oscar, kung ikaw nga to, patawad. Hindi namin sinasadya. Gusto lang naming magpasaya ng tao. Para sumikat. Para kumita. Nag-freeze ang camera ng feed. 1 segundo. 2. Tapos bumalik. Pero iba na ang frame. Hindi na ako ang nasa gitna ng screen. Yung camera parang kusang gumalaw. Tumutok sa likod ko sa isang sulok ng kwarto. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa dilim. Matangkad. Baluktot ang leeg. Maputla ang muka. Halos kulay abo. Yung mata
walang puti, itim. Pati yung ngipin niya parang mga bubog na itinanim sa gilagid niya. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang tingin niya. Diretso sa batok ko. Nagkandara pa akong tumayo. Tinakbo ko yung ilaw. Binuksan ko lahat ng switch. Pero kahit ganun, parang mas lalo lang lumalalim ang dilim sa kwarto ko. Nag-freeze ulit yung stream. Tapos biglang nag-blackout. Napatigil ako. Nakahawak ako sa dibdib ko. Yung puso ko parang bumulwak palabas. Tapos may narinig akong tumawa. Hindi yung normal na tawa. Para siyang hininga na pilit pinapalabas ng patay na paga. Malalim, gasgas, karalikal. Hindi ko alam kung hallucination ba to, kung wala na ako sa sarili. Pero nang lingunin ko ulit yung sulok, wala na siya. Pero may naiwan. Isang piraso ng papel nakatiklop, nakalagay sa sahig. Lumapit ako, dahan-dahan. Inabot ko to, nanginginig. Tapos pinuklat ko yung papel. May sulat. Hindi pa ako naililibing. Oh shit! Bigla akong naalala, hindi pa pala talaga nailibing si Mang Oscar. Yung nabalitaan naming burol, naputol daw yung schedule ng libing dahil sa issue sa lote sa sementeryo. Hanggang ngayon, bangkay pa rin siya sa freezer ng purinarya. Tumingin ako sa camera. Wala nang stream. Wala na ring internet. Tapos, bigla ko na-open yung messenger ko. Ang daming drop message. At doon ko nakita, may mga bagong messages galing kay Pao. Bro, wala na si Kian. Nakita ko siya sa kisame ng bahay namin, gumagapang. Bro, may dumaan sa kwarto ko ngayon. Bro, may kasama ako sa kwarto. Hindi ako makakilos, bro. Jello, ang sakit na ng ulo ko, bro. Help, bro. Please, answer the phone, bro. Last message niya. Bro, sagutin mo ang tawag ko. Naka-caps lock. Tapos, puro na miss call. Di ko alam kung nangangatog ako sa takot o sa lamig. Pero ramdam ko na. Kasama ko na rin siya. Hindi ko lang alam kung saang banda. Sinubukan kong magsindi ng kandila. Nag-umpisa akong magdasal. Ama namin. Hindi ko pa natapos ang ikalawang linya. Pumukas ang pinto sa likod ko. Mabagal. Paunti-unti. Walang hangin. Wala ring tao. Pero may tunog. Yung parang hinihila yung mga kuko sa kahoy. Tumigil ako sa dasal. Tumingin ako sa pinto. Walang tao. Pero may anino. Nakausli sa gilid ng frame. Parang nakasilip pero hindi mo kita yung muka. Yung tipo ng anino na hindi gumagalaw pero ramdam mong buhay. Tapos may narinig akong bulong galing sa sulok ng kwarto. Si Kian ayaw ng ilaw. Si Pao ayaw ng dasal. Ikaw, Jello, gusto mo ng content. Bigla na lang bumukas ang laptop. Mag-isa. May nagtatype. Meron nang nakatype. Gumawa ka ng huling video. Ilibing mo ako. Tumayo ako. Wala na akong oras. Hindi na ako nag-isip. Dali-daling pinuntahan ang purinarya. Kahit mag-isa, kahit 10 oras ng gabi. Bit-bit ko ang camera, flashlight, rosaryo.
at kandila. Lahat. Tumawag ako sa landline ng purinarya. Nagpanggap akong pamangkin ni Mang Oscar. Sabi ko kailangan ko siyang makita, emergency, ASAP. Pumayag naman sila. Pero habang binabaybay ko ang kalsada, habang papalapit ako sa purinarya, may napansin ako sa rearview mirror ng motor. May sakay ako. Hindi ako nagdala ng angkas, pero may kamay na nakapalupot sa balikat ko. Mabigat, mabaho. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na alam kung makakarating pa ako ng buo. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ako talaga nag-iisa. May sumusunod sa akin. Pakiramdam ko, habang binabaybay ko ang daan papunta sa purinarya, pakiramdam ko parang humihina ang makinang pinapatakbo ko. Hindi lang yun, pati ako, yung katawan ko, yung loob ko, humihina na. Natataranta na ako. Para akong pinupuno ng bigat na hindi galing sa katawan, kundi sa konsyensya na may kasamang matinding takot. Dumating ako sa purinarya, mga 2:00 ng madaling araw. Tahimik, walang katao-tao. Pero bukas ang gate. Tila ba inaabangan na ako? Pagpasok ko, sinalubong ako ng isang matandang babae na may itim na duster. Wala siyang sinabi. Tinignan lang niya ako mula ulo hanggang paa. "Sino po sila?" tanong ko. Medyo nauutal. "Ikaw ba ang panghuli?" sagot niya. "Ha? Anong?" Hindi niya ako pinatapos sa pagtatanong. Kanina pa siya naghihintay. Doon sa loob. Doon sa kwarto ng mga hindi dinadalaw. Hindi na ako nakapagtanong. Parang may tumulak sa paa ko papasok. Parang may tumutulak sa likod ng batok ko. Persadong tinutulak ako pasulong. Sa loob, mabaho. Amoy formalin na hinaluan ng panis na dugo. Yung kisame, may butas. May patak ng tubig sa sahig. Pero higit sa lahat, andun si Mang Oscar. Nasa loob ng lumang freezer. Wala nang takip. Yung bangkay ni Mang Oscar, naroon nakasuot ng puting barong, tapos nakapikit. Pero kahit nakapikit, ramdam mong gising siya. Hindi ko na napigilang lumuhod. Inilabas ko yung kandila, sinindihan. Nilabas ko rin yung cellphone ko para i-record. Gusto ko sanang gawing final vlog, the last confession ba? Pero hindi na gumana yung phone. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako sa bangkay. Nagdasal ako ng ama namin. Buong puso. Yung dasal na taimtim talaga. Yung feeling na sobrang desperado na habang nakaluhod sa tabi niya. Patawad po. Hindi po namin kayo kilala. Hindi po dapat namin kayo ginambala. Hindi dapat nanggulo sa burol nyo. Patawad, Mang Oscar. Nang matapos ako sa dasal, may narinig akong ingay. Yung zipper ng bag sa may gilid unti-unting bumukas mag-isa. Lumabas mula roon ang isa pang video camera. Yung camera na nawala kay Kian. Bigla itong nag-play ng clip. Sa video, kami ni Napao, Kian, Dex, at ako nasa burol. Pero hindi yun yung video na in-upload namin. Iba to. Ang version na to, hindi ako umaarte. Hindi ako nagsasayaw. Hindi ako sinasapian. Yung video na to, ako, nakatayo lang. Tahimik. Palinga-linga. Tapos biglang napatulala. Tapos nagsalita ng ibang boses. Huwag niyong babaliwalain ang mga patay na hindi pa nakakatawid. Ilang segundo lang ang clip, pero sapat na yon para tumindig lahat ng balahibo ko. Nung humarap ako sa bangkay ni Mang Oscar, bukas na ang mga mata niya. What the fuck? Hindi siya kumikilos.
pero napatingin siya diretso sa akin. At bigla siyang ngumiti. Yung ngiting konting-konti lang, pero sapat na para ako'y mapasigaw sa loob-loob ko. Tumigas ako sa pagkagulat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero hinawakan ko ang kamay niya. Malamig, matigas, parang bato. Pero bigla akong nabulunan. Umikot ang paningin ko. May pumasok sa tenga kong isang boses. "Ilibing mo na ako." Dumilim ang paligid. Pagkagising ko, nasa sementeryo na ako. Hawak ko ang pala. Sa tabi ko, may hukay. Bukas. At sa likod ko, body bag. Somehow, naroon din. Hindi ko matandaan kung paano ako nakarating doon, kung sino ang nagdala sa akin. Pero ang mga kamay ko, puno na ng lupa. Inihukay ko na ang body bag. At may bagong lapida sa harap ko. Nilagay ko ito sa tungtong ng hukay na tinakpan ko na ng mga lupa. Walang pangalan, walang petsa. Sa bulsa ko may papel, sulat kamay. Ang nakasulat, "Salamat, huwag ka nang uulit." Yun na yun. Iniwan ko na yung burol. Iniwan ko na yung lapidang walang pangalan. Pero alam kong si Mang Oscar ang nakaburol doon. Pag uwi ko, pinilit kong burahin lahat ng videos namin tungkol sa prank. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik. Araw-araw, 3 AM, kusang nag-a-upload ulit. Para bang may nakikialam sa account namin o sa YouTube channel namin. Kahit i-private channel ko na yung YouTube channel, pilit pa rin nag-a-upload. Ang may alam lang ng mga password namin, kaming 4. At ngayon, ako na lang ang natitira. So sino? Si Dex, pinagpapaliban ang paggaling pero hindi na nagsasalita. Parang paralyzed o ewan ko. Na autism, ewan ko. Si Pau, di na nakita. Naging missing person. Pati yung kotse niya, nahulog-hulugan, di na rin matagpuan. Tapos si Kian, missing in action din. Hindi mahanap ng mga magulang niya. Pero lahat ng account niya active, nagre-reply pa. Weekly nagpo-post ng mga haunted sites. Weird. Pero hindi siya talaga mahanap ng kahit na sinong kapamilya niya. Kahit kami, hindi namin siya mahanap. Kung kontakin namin yung cellphone niya, wala. Pero talaga, active siya. Active yung social media niya. So weird. Pinagwalang bahala ko na lang. At ako, ito na ang huli kong kwento. Siguro. Hindi ko alam kung makakapag-upload pa ako ulit. Pero kung sakaling may makita kayong bagong video, hindi na ako yun. Kung gusto nyong sumikat, siguraduhin nyong wala kayong matatapakang tao. O patay. At dito na nagtatapos ang kwento ng isang YouTuber o sabihin natin mga YouTuber na nanggulo sa isang burol at nasundan ng patay. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng kwento 3 times a week. At kung gusto nyo naman ng mga true story, legit, historical story at mga urban legends, nag-a-upload din kami niyan 1 beses sa 1 linggo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli. Ciao!